Diyos ko, Lord. Ay, mainit pa rin ang panahon at ramdam pa rin natin ang init dulot ng katatapos lang ng May 12 midterm elections. By the way, mga amigo, nung nakarang vlog natin kung saan hinimay-himay natin ang mga dahilan ng naging masaklap na pagkatalo ni Gwendolyn Garcia, ang outgoing governor ng Cebu, may mga request po ang ating mga subscribers na Tagalogin ko po upang maintindihan ito ng pangkalahatan, lalo na ng mga nasa Katagalugan na interesado rin sa issue. At ito na nga po, as requested, para mas maunawaan ng higit na nakararami. Ayaw ko na po sanang dugtungan ng iba pang episode ang tungkol sa naganap sa halalan sa lalawigan ng Cebu. Ngunit may kaganapan sa lokalidad na sa tingin ko po ay pwedeng pagkuhanan ng aral ng buong kapuluan. At ito ay ang dalawang talunan na ayaw tumanggap ng pagkatalo. To be very candid about it, mga amigo, it is not my style to rub salt in the wound, nor it is my attitude to add insult to injury. Pero sus, Ginoo Mang Kanor, may dalawang nilalang na ewan ko kung saan humuhugot ng kapal ng pagmumuka at ininsulto pa ang electoral process na di umano ay may kababalaghan daw na nagaganap. Isa-isahin po natin ang kanilang mga patama. Dito muna tayo kay suspended Cebu City Mayor Michael Rama. Si Rama ay pumangatlo lang sa nakarang halalan na may 124 votes, habang ang isa sa nakatunggali niyang si Raymond Garcia ay may 176,967 votes. At ang nanalong bagong mayor na si Nestor Archibal ay may 256,197 votes. Kitang-kita ng milya-milya ang lamang kay Rama ng kanyang mga kalaban. In fairness, kay Mayor Raymond Garcia, nag-concede na po siya. Samantala itong si Mike Rama ay pilit ginagawang national issue ang kanyang walang kakwenta-kwentang hinaing. I am not conceding. Yeah, but he was already proclaimed. He is the mayor-elect right now. But my term is until June 30. That's not my number. My number on the last election was already almost 300,000. And it is so abominable and ridiculous, as if, I don't know what happened, but precisely we're bringing matters to COMELEC. Because there are things that that's why it's just preposterous. Because optics will not lie, figures will not lie. The survey. I have here the survey. And commissioned by whom? We have our own survey. Alam niyo po, Ninong Mike, alam niyo po, tapos na ang boxing. Na-knockout ka, kaya mag-move on ka na. Kasi kung ipinipilit mo po yan na may flawed ang makinang ginagamit nung nakarang eleksyon, paano mo maipapaliwanag sa publiko ang pagkapanalo muli ng iyong pamangking si Congressman Edu Rama? Ibig man sabihin, nandaya rin po kayo para manalo si Edu? Ang mahirap kasi sa inyo, naniniwala kayo sa survey na kayo rin naman mismo ang nagpakomisyon. Naturalmente, kung kayo ang nagbayad sa survey, papabor sa inyo ang resulta. At siyempre sa ugali po ninyo, you only want to hear what you want to hear, not what you need to hear. Kaya ang nangyari, binulabola kayo ng husto ng mga surveyors at maging mga leaders mo. Halata naman po na while you are busy with mudslinging with Raymond Garcia's team, ang mga Osmeña were busy doing their thing for the win. Sumakay si Rama sa resulta ng survey, habang ang mga kalaban niya ay masigasig na nangangampanya para ipaabot sa mga botante ang kanilang plataporma de gobyerno. In other words, tanggapin mo nung hindi, naisahan kayo ni Tami Osmeña.
Dito naman tayo kay Manang Gwen nang tinawag ng kanyang vlogger na kapatid ang nanalong si Pam na isang smartmatic governor. In other words, may daya sa makina kaya nanalo. Again, si Pam ay nakakuha ng 1,107,728 votes habang si Manang Gwen ay may 764,804 votes. Let's do the math. Humigit kumulang na 300,000 votes ang lamang ni Pamela Barriquatro kay Manang Gwen. Not to mention the chartered city of Cebu, ang Lapu-Lapu, na kung sakaling nakaboto pa ang mga ito, sure ako na milya-milya ang panalo ni Pam kontra kay Gwen. Ano ang masasabi mo rito, Manang Gwen? It has been said that victory has many fathers or mothers, while defeat is an orphan. I would like to especially acknowledge those fathers and mothers that refused to leave and have not at least made me an orphan. Hindi rin nawawalan ng excuses itong si dating gobernadora. Pilit niyang iniugnay ang kanyang pagkatalo sa mga quarry operators na siya raw nasa likod ng pagkakapanalo ni Pam. Really? You know, madam, even without the alleged intervention of quarry operators' money, still, you are not going to make it. You are doomed to lose this time. At ayon sa aking chismosong palakas sa Kapitolyo, nako po, nagwala raw itong si Manang Gwen nang lumaki ang mga numero ni Pam laban sa kanya. Pagkatapos pumunta raw ito sa Malacanang, allegedly in a private plane at nakipag-usap kay BBM. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan, pero ayon sa aking mga bubwit sa Malacanang, pinangakuan daw si Madam Gwen ng pwesto after a year na pwede na magtrabaho sa gobyerno. Ang mga tulad niyang talunan sa election. Ano kayang pwesto? Secretary of Department of Interior and Local Government? Naku po, DILG. Kung ibibigay nga kay Manang Gwen ang portfolio ng DILG, lagot kayo mga mayors kay Manang Gwen dahil tiyak na babalikan kayo. Pero ganun ka lang, paghihiganti na lang ang gagawin matapos ang pagkatalo? Mukhang kailangan dito ay kunting word of wisdom, mga amigo. And this goes not just to Gwen Garcia and Mike Rama, but also to all who suffered defeat. According to William Arthur Ward, author, educator, and motivational speaker, makinig kayo mabuti to bear defeat with dignity, to accept criticism with poise, to receive honors with humility. These are the marks of maturity and graciousness. Tagalogin po natin, ang pagtanggap sa pagkatalo ng mga dignidad, ang hindi pagiging apektado ng anumang kritisismo, at pagkilala sa karangalan ng buong pagpapakumbaba. Ang mga ito ay simbolo ng pagiging malawak ng isipan at matapat. Mga amigo, sa isang bansang wasak, hindi natin kailangan ng sisihan at bangayan. Tayo ang kawawa. Tumindig tayo para sa bayan and be part of the solution. Let us all be part of the healing. Tanggapin natin ng maluwag sa damdamin ang kasawian at itigil na ang putakan. Ang eleksyon ay dapat maging bagong simula, bagong pag-asa para sa ating bansa. At hindi dapat maging hadlang dito ang ampalayang talunan na binigyan naman ng tsansang may pakita ang kanilang kakayahan. Ngayon, kung hindi ninyo makuha ang boto at tiwala ng mga tao, just move on and shut up. Ako naman po, Ninyo Bonito Padilla, lumalaban para sa bayan at yan ang punto ko.